So, eto na naman mga sangka, itong anak ni President BBM na si Sandro Marcos ay may bago na naman pong pasabog. So, ngayon mga sangkay, marami na naman po ang nagulat sa ginawa nitong si Sandro Marcos mga sangkay. No? At ito po ay isiniwalat ng isang kongresista. Ano yon mga sangkay? Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Padami po tayo ng padami dito sa YouTube. Kaya naman ano pang hinihintay ninyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So shoutout po sa lahat ng mga solid sangka. Ito pag-usapan po natin kasi ito yung balita. Mga sangkay, itong si Sandro Marcos ay may ginawa na naman po. Ano na naman ba ito mga sangkay? Heto po. Ayon kasi dito, hindi inuna ang sarili sa budget. Itong si Puno, mga sangkay, bilib na bilib kay Sandro Marcos. Ano ba ang nangyari? Ito, basahin po natin mga sangkay. Pinuri ni House Deputy Speaker at Antipolo City Representative Ronaldo Puno si House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Ang haba ng katawagan. Marcos na naging mabuti umanong halimbawa at hindi inuna ang sarili para makinabang sa budget allocation. Kasi pagdating po sa budget allocation, mga sangkay, marami pong nagagawan dyan eh. Gusto nila, sila yung unahin. Yung mga kongresista, ganun yan eh. Unahin nyo yung distrito namin. Dapat kami munang mauna, hindi sila. Diba? Yung iba nga po, nagtatampo. Yung iba, bumabaliktad. Mga sangkay, kapag napag-iwanan po. Pero itong si Sandro Marcos, bagamat daw po siya ay anak ng presidente, hindi po siya katulad ng iba na masyadong, alam niyo yun, masyado pong gahaman. Nagbigay si Sandro Marcos ng daan para sa iba pang mga kongresista. Na tayong po dito kay Puno. Alam mo, dito ako hanga kay Majority Leader Sandro eh. Kasi siya anak ng presidente. Pero hindi nakinabang yan eh. Dito sa mga diskusyon dyan sa budget, parang nabawasan pa yata yung distrito niya. Kita nyo mga sangkay? Sa budget allocation, nabawasan pa raw yung distrito niya. Alam niyo, itong si Sandro Marcos, marami na po itong ginawa mga sangkay pagdating po sa pagsasagawa ng mga bills, no? At lagi nga po yan pinag-uusapan sa tuwing may pinapasabog po itong si Sandro Marcos. At ito na naman mga sangkay, binisto ang sekreto ni Sandro Marcos nitong si Puno. Wala namang nakakaalam na ito eh. Na itong si Sandro Marcos pala nag-giveaway na lang sa mga kongresistang iba dyan para mabigyan sila ng budget allocation. Yan ang ibig sabihin, yan ang ibig kong sabihin. Leadership by example. Okay, halimbawa, ikaw ang tagapagsalita ng 300 na congressmen. Dapat siguro inuna mo yung iba para naman hindi ka maakusahan na sinasamantala mo pa yung iyong katungkulan bilang taga-negotiate para sa kongreso, di ba? Punto ni Puno, mga sangkay. Hindi ko alam sino yung pinagsasabihan niya dito. Si Martin Romualdez ba? Kumbaga, parang ang nangyari, ginawa po niyang halimbawa si Sandro Marcos para po parang patamaan yung iba dyan, mga sangkay. Pero alam nyo, hanga nga daw po siya kay Sandro kasi anak po siya ng presidente, di ba? Dapat yan eh. Pag anak ng presidente, yan? Sila muna yung nauuna. Pero siya hindi, mga sangkay. Kahit mabawasan yung allocation para po sa distrito niya, okay lang. Sabi po niya. Giveaway siya, mga sangkay. Nabawasan pa nga raw eh. Iminungkahe ni Puno na si Marcos na lamang ang tumulong sa mga kongresista upang matugunan ang kanilang problema sa Department of Budget and Management or DBM kaugnay ng hindi paglabas ng pondo para sa kanilang mga constituent. Ayan na. Ibang klase rin pala itong si Sandro Marcos no? Kumbaga parang
Ang dating, parang inipit po yung mga kongresista, walang budget, pero nung ginawa daw ni Sandro Marcos, yun ang tumulong. Nag-giveaway siya para mabigyan yung mga kasamahan niya. Kaya kung pwede sana si Madjo o si Sandro Marcos, yan kung siya na lang ang humarap dyan sa mga yan, total siya ang majority leader namin at napatunayan niya sa amin, hindi niya inuuna yung sarili niya dito. E di tulungan niya kami para itong DBM na ito masolusyonan ng maayos ito. Pero doon sa iba, parang wala na kaming tiwala eh. So wala silang tiwala sa mga iba nilang kapakongresista. Kay Sandro Marcos na lamang daw po sila nagtitiwala ngayon, mga sangkay. Ayon kay Puno, sa kasalukuyan ay walang ibinababang pondo ang DBM sa mga district engineering offices ng Department of Public Works and Highways or DPWH, kaya hindi umuusad ang mga mahalagang infrastructure projects. Baka naman kasi kaya walang ibinababa kasi nag-aalangan kasi baka kurapin lang din, di ba? So, anong proseso ang sinasabi nila ngayon? Sabi nila, dapat i-bid daw yung projects. At kung may manalo, ipadala sa DBM para mag-desisyon yung DBM kung i-authorize nila yung Secretary of Public Works na mag-issue ng Special Allotment Release Order to the responding district engineer or regional director for that specific project. So, problemado pala sila ngayon sa budget, mga sangkay, no? Ayon kay Puno, lumalabas na zero ang budget para sa mga DPWH project. Pero kataka-taka ito. Hindi ko maintindihan anong klaseng policy ito. Pwede ka bang mag-bid kung walang pondo? Kung wala pang release sa district, paano i-bid out na district wala ngang pondo? So tingin niya mayroon, mga sangkay. Kasi nagbibid nga daw po eh. Tingin namin, this is very questionable. I do not know kung saan nag-aral ng management yung mga yan. Kasi imposible yan. Kasi there are 15,000 to 20,000 public works projects per year. So napakarami pala, mga sangkay. Yan problema din kasi talaga dito sa sa DPWH, no. Ewan ko lang ngayon kung matino na, no? Ang dami pong korupsyon kasi pagdating sa mga proyekto eh. Pambihira. So, eto mga sangkay, nagkakaproblema po sila sa budget, pinuri naman po niya si Sandro Marcos. Diba? Ito yung sekreto daw ni Sandro Marcos, mga sangkay, na ginagawa niya. Na di baling mawalan siya, ang importante yung mga kasamahan niya magkaroon. Nag-giveaway daw po siya. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Magaganda po yung topic natin dito patungkol sa mga nangyayari sa ating mundo related po sa Bible prophecy. Kaya naman, i-subscribe nyo po ito, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.